Guys, so meron tayo ditong Epson L3110. Ayan. So yung issue daw nitong printer na to guys ay nagja-jam yung papel, napupunit dito sa may bandang gitna. So ito yung gagawin natin ngayon. Ayan, Epson L3110. Ayan. So, pinower up naman natin. Normal naman siya. So, buksan natin ito ngayon. Ayan guys. So, upload natin later yung video na to. Yo guys, good morning. Ongoing pa rin yung ating mga repair. So, dalawa yung pasyente natin. L3110 at saka L805. Parehong Epson. Ito pa rin yung issue guys ng mga printer na tong model. Epson L3110, 3210, L1110. Pag tumagal, lalo na't hindi nagamit, ganyan nagiging problema. Nawawala yung mga kulay. Yung black, kulang-kulang yung nozzle check. Yung yellow, magenta and cyan, wala din. So, ang nagiging problema nito guys, bigyan ko kayo ng konting tip. It's either dito sa damper, ito yung mga cartridge niya dito, nauubusan niya ng tinta kasi nagpa-backflow yan kapag matagal natin siyang hindi ginagamit. Then ito naman yung parts unit niya, ito, tsaka ito, punta dito sa waste tank. Yan, itong portion na to, ito yung kanyang mechanical motor. Yung mga hose na to guys, na PPP to. Syempre pag matagal mong hindi ginagamit, nape-press siya. So instead kasi nito parang suction, so hinihigop niya yung yung ink galing dito sa printhead natin pagdating dito sa kanyang parts unit. So kailangan linisin natin to guys, i-reflush natin tong kanyang parts unit para makahigop ulit siya ng maayos. So yun yung ginawa natin. So mamaya testingin natin ulit kung magiging okay na yung print. Ayan. So itong bad news guys, ayan after nating madiklag ang head, wala na, yellow na lang yung matino, yung black kulang-kulang na rin. So ang nangyari siguro sa printer na ito, matagal na na-stock, hindi siya nagamit. So yun ang problema. So mukhang wala na pag-asa yung printhead nito, kailangan na talaga magpalit. Ayun. Ayan guys, itong L3110 na to, after natin na madiklag, so hindi pa rin umayos yung color na mahangin dito yung color na black, yellow lang yung matino. So tingin ko sa printer na to, matagal na siyang hindi nagamit, kaya nangyari na talaga natuyuan na yung head, nagbara na. So after natin siyang madiklag, hindi pa rin umayos. So pagka mga ganito guys, sinatulan na natin na change printhead na. So nasa may-ari na kung papalitan niya, kasi yung cost ng ganitong bagong printer ngayon siguro mga nasa 10,500 na. So ang printhead nagre-range na mga 4-5 kasama na siguro yung labor, no? So worth it pa rin naman siyang palitan kasi okay pa naman yung buong unit head lang naman yung nagka-problema. So nasa may-ari na kung papalitan niya ng bagong head o i-storage na lang yung unit. Pero sayang naman yung storage lang, pag-asa pa naman siyang mabuhay. Ayun, so sad news sa printer na to. Hindi natin siya na-restore kasi barado na yung printhead. Advice na lang natin yung owner na change print